Tanong, ano ang chief end ng tao? Ang chief end ng tao ay ang i-glorify ang Diyos at ang i-enjoy siya magpakailanman. Ano ang ibig sabihin ng chief end ng tao? Ang chief end ng tao ay ang bagay na dapat niyang pangunahing pagtuunan ng layunin o disenyo na dapat niyang naisin, hanapin at pagsikapan na makamit bilang kanyang pangunahing kabutihan at kaligayahan, na kung saan dapat iugnay at idirekta ang kanyang buhay at mga gawa, at ito ay ang pag-glorify sa Diyos at ang pag-enjoy sa Diyos magpakailanman. Wala bang ibang chief end ang tao kundi ang pag-glorify at pag-enjoy sa Diyos? Sagot, dapat walang ibang chief end ang tao kundi ang pag-glorify sa Diyos, ngunit maaari silang magkaroon ng subordinate ends. Sapagkat 1. Dapat magsikap ang tao sa kani-kanilang mga particular na tawag para sa layuning ito upang makapagtaguyod para sa sarili at sa kanilang mga pamilya. Do your own business and work with your own hands that ye may have lack of nothing. 1 Thessalonians 4 verse 11 to 12. Maari silang kumain, uminom at matulog para sa layunin na mapalakas at mapanumbalik ang kanilang katawan. Matuwid lamang na layunin, naisin at hanapin ang mga ganitong bagay sa mga ganitong kilos sa subordinate o hindi pangunahing paraan. Ngunit sa lahat ng ito at sa lahat ng kilos, dapat pangunahing hangarin ng tao ang pag-glorify sa Diyos. Whether therefore ye eat or drink, or whatsoever ye do, do all to the glory of God. 1 Corinthians 10:31. Maaari ring naisin at pagsikapan ng tao sa tamang paraan ang pagkakaroon ng bahagi sa mga mabubuting bagay ng mundo na kailangan at kapaki-pakinabang. Ngunit dapat nilang piliin ang Diyos bilang kanilang chief good at naisin ang walang hanggang pag-enjoy sa Kanya bilang kanilang chief portion. Whom have I in heaven but Thee? And there is none upon earth that I desire beside Thee. O kumpara sa iyo. My flesh and my heart faileth, but God is the strength of my heart and my portion forever. Psalm 73:25 to 26. Ano ang ibig sabihin ng pag-glorify sa Diyos? Negatibo, ang pag-glorify sa Diyos ay hindi ang pagbibigay ng karagdagang glory sa Diyos. Hindi ito upang gawin siyang mas maluwalhati kaysa siya na, sapagkat ang Diyos ay hindi maaring dagdagan pa sa kanyang essential glory, sapagkat siya ay eternally at infinitely perfect at glorious. Your Father which is in heaven is perfect. Matthew 5:48. Thou art my Lord, my goodness extendeth not unto thee. Psalm 6:2. Positibo. Ang pag-glorify sa Diyos ay ang pagpapakita ng kanyang glory, hindi lamang passively, gaya ng lahat ng nilikha na walang relihiyon o katuwiran, kundi actively, i-glorify ng tao ang Diyos kapag ang disenyo ng kanilang buhay at mga kilos ay para sa glory at honor ng Diyos. That ye should show forth the praises of Him who hath called you, at BP, 1 Peter 2:9. Kapag inwardly, mataas ang kanilang pagtingin sa Diyos, lubos ang tiwala sa Kanya, at pinakamalakas ang pagmamahal sa Kanya, ito ay pag-glorify sa Diyos sa Spirit. Glorify God in your spirit, which is God's. 1 Corinthians 6:20. Kapag outwardly, kinikilala nila ang Diyos ayon sa mga kapahayagan ng Diyos tungkol sa Kanyang sarili at ginagamit ang kanilang mga labi upang ipahayag ang papuri sa Diyos. He that offereth praise glorifieth me. Psalm 50:23. Kapag tapat nilang sinisikap sa kanilang mga kilos, ang pagtaas ng pangalan ng Diyos, ang pagpapalaganap ng interes ng kanyang kaharian sa mundo, at ang pagsunod at pagsamba ayon sa kanyang salita. O magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Psalm 34:3. Fear God and give glory to Him, and worship Him that made heaven and earth and the sea and the fountains of waters. Revelation 14:7. Tanong 4, ano ang ibig sabihin ng pag-enjoy sa Diyos? Sagot, ang pag-enjoy sa Diyos ay ang pagpayapa at pagpahinga sa Diyos bilang chief good na may kagalakan at kasiyahan. Return unto thy rest, O my soul. Tanong 5, paano natitikman ang pag-enjoy sa Diyos dito sa mundo? Na-enjoy natin ang Diyos dito sa mundo kapag tayo ay nananatili at kumakapit sa Panginoon sa pamamagitan ng faith. But cleave unto the Lord your God. Joshua 23:8. Sagot 2. Kapag nalalasap natin ang kabutihan ng Diyos at nagagalak tayo sa Kanyang presensya at sa mga pagpapakita ng Kanyang espesyal na pag-ibig sa atin, O taste and see that the Lord is good. Psalm 34:8. Because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost. Romans 5:5.
Tanong 6. Paano ma-enjoy ng bayan ng Diyos ang Diyos sa hinaharap? Sagot, ma-enjoy ng bayan ng Diyos ang Diyos sa hinaharap kapag sila ay tatanggapin sa kanyang maluwalhating presensya, magkakaroon ng agarang pananaw sa kanyang mukha at buong mararamdaman ang kanyang pag-ibig sa langit, at doon sila lubusang at walang hanggang magpapahinga sa kanya na may sakdal at hindi may paliwanag na kagalakan. Now we see through a glass darkly, but then face to face. 1 Corinthians 13 verse 12. There remaineth therefore a rest to the people of God. Hebrews 4 verse 9. In thy presence there is fullness of joy. At thy right hand are pleasures for evermore. Psalm 16:11. Bakit pinagsamang chief end ang pag-glorify sa Diyos at pag-enjoy sa Diyos? Dahil hindi mapaghihiwalay na pinagsama ng Diyos ang dalawa, kaya't hindi maaring hanapin ng isang tao ang isa nang hindi kasama ang isa pa. Yaong mga lubos na nag-enjoy sa Diyos habang narito sa mundo, sila rin ang pinakamaraming nag-glorify at nag-enjoy sa Kanya. Blessed are they that dwell in thy house, they will be still praising thee. Psalm 84:4. At kapag ang Diyos ay lubusang ma-enjoy ng mga banal sa langit, siya rin ang pinakamarangal na mag-glorify. He shall come to be glorified in His saints. So Thessalonians 1 verse 10. Tanong 8. Bakit kailangang pangunahing layunin ng tao ang pag-glorify sa Diyos sa lahat ng kanilang kilos? Sagot 1. Sapagkat ang Diyos ang lumikha sa kanila at nilikha sila para sa layuning ito at binigyan sila ng kaluluwa na kayang mag-glorify sa Kanya higit sa mga hayop. Know ye that the Lord He is God. It is He that made us and not we ourselves. Psalm 100 verse 3. The Lord made all things for Himself. Proverbs 16 verse 4. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Psalm 103 verse 1. Sagot 2. Sapagkat ang Diyos ang nagpapanatili sa kanila at nagbibigay sa kanila ng lahat ng pangangailangan upang sila ay makapag-glorify sa Kanya. O bless our God, O ye people which holdeth our soul in life. Psalm 66, 8-9. O come, let us worship before the Lord, for we are the people of His pasture and the sheep of His hand. Psalm 95, 6-7. Sagot 3. Sapagkat tinubos sila ng Diyos at binili sila sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang anak upang sila ay mag-glorify sa Kanya. Ye are not your own, for ye are bought with a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. 1 Corinthians 6:19-20. Sapagkat binigyan sila ng Diyos ng Kanyang word upang gabayan sila ng Kanyang spirit upang tulungan sila at ipinangako ang Kanyang kaharian upang palakasin ang loob nila na mag-glorify sa Kanya. He showeth His word unto Jacob, His statutes and judgments unto Israel. He hath not dealt so with any nation. Praise ye the Lord. Psalm 147, 19-20. Likewise the Spirit helpeth our infirmities. Romans 8:26. Heirs of the kingdom which He hath promised to them that love Him. James 2. Tanong 9. Bakit dapat pangunahing naisin at hanapin ng tao ang pag-enjoy sa Diyos magpakailanman? Sagot 1. Sapagkat ang Diyos ang chief good at sa pag-enjoy sa Diyos matagpuan ang pinakadakilang kaligayahan ng tao. There is none good but one, that is God. Matthew 19 verse 17. There be many that say, Who will show us any good? Lord, lift thou up the light of thy countenance upon us. Thou hast put gladness in my heart, more than in the time that their corn and their wine increased. Psalm 4 verse 6-7. Sapagkat dito sa mundo, hindi ganap at hindi palagian ang pag-enjoy sa Diyos, at hindi magiging ganap ang kaligayahan ng tao hanggang sa makamtan niya ang walang hanggang pag-enjoy sa Diyos sa langit. We know in part, but when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. 1 Corinthians 13 9-10. Not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended. Philippians 3:12. In thy presence there is fullness of joy. 11.